Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Check your time. We get 38 minutes after 1 o'clock. Ngayon pong hapon ng Lunes, Petsa, 19 na sa buwan ng Mayo 2025. Welcome sa Wanted, Sweetheart Afternoon Edition. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Mixed by DJ Roger. Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Abian mo dyan. Abian mo dyan. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio, powered by John FM 90.7. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Programang sasabay sa inyong emosyon. Kung kayo po ay nalulungkot ho dyan, baka naman po
papangitiin po namin kayo ngayon, no? Para maiwasan ho yung problema. Wanted Sweetheart Live. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. More talk, less music. Ayan, pabagay sa mga marites dyan. Kamusta na po ang nakalipas na linggo na araw? Lunes po ngayon, no? Kamusta ko kayo kahapon? Hindi ako nagparamdam kahapon, no? Sa lahat po ng mga may kaarawan ngayong araw, happy birthday. Happy belated birthday na rin, happy birthday kahapon, no? Linggo. Kasi wala po ako. Ayan po, open na po yung linya sa mga gusto pong sumali, no? Sa ating programa, ang Wanted Sweetheart. Kung ikaw may edad ng 18 pataas, o kahit na 80, 90 o 100 years old ka na, pwede kang sumali. Basta walang sabit, no? Wala ho kayong asawa, walang boyfriend, girlfriend o ka-live-in, o kahit man ho LDR, ha? Pwede ka sumali, na? Ayun po, no? I-send nyo po dito sa ating account sa Viber or sa Imo. Hanapin po ninyo ito, Digital o OFW Emotion. Yan po yung aming account sa Viber at saka sa Imo. Pariho lamang po yan, na? Pangalan, edad at saka lugar. So kung mag-PM po kayo dyan, no? Pangalan, edad at saka lugar lang ho i-PM ninyo, ha? Huwag po kayong tumawag, no? Kasi kami po ang tatawag sa inyo, or si Nanay Pearl ang tatawag po sa inyo kung meron na po siyang mahanap na ka-match po ninyo. So tatawagan po kayo para ma-test, no? Masubukan ho niya yung signal ninyo. Kung okay naman po signal ninyo, audio at saka video ninyo, ayun, shoot na kaagad. Tatawagan ko na kayo. Ako na mismo tatawag nun. Okay, ma? Okay ra. Hello, Miss Donya Tabisaura. Aba, Lunes na Lunes, ha? Thank you so much. Good afternoon na rin po. Happy Monday kay Nairam Galicia Panner or Marian Galicia Panner. Ayan, happy Monday. So, umpisahan po natin yung ating Lunes. No, dapat po, Lunes na Lunes, masaya, nakangiti. Diba? Oo. Kaya dapat nakangiti tayo lahat. Pero yun nga po, may masama tayong balita. Ibo-broadcast ko ba ito, manager? Kilala naman nila to siguro si Kapitan, no? Yung lagi ho nating guest dito. May balita tayo sa kanya. Ano pong pangalan ng account niya dito, manager? Sa Viber po ba? Sa Viber. Sa Viber. Oo. Okay. Sana hindi lang totoo, no? Kilala po ninyo ito si Kapitan, no? Si Kapitan ng taga Pampanga po ito, no? Manager? Oo. Minsan tumatawag, sumasali dito, lasing pala. Kilala po ninyo ito, no? Okay. Ang nag-PM po kasi ito last siya, oh. May 3 nagpa-line up siya. April 30 nagpa-line up siya, oh. Kasi hanggang kailan ako maghihintay, sabi niya. Pero lagi po yan dito nakasingit. Nagulat ko na lang si manager. Nag-PM pala to. Idol, sabi niya gano'n, no? Last May pa yan, ha? May 3 Saturday yan, no? Tapos bigla may nag-message dito, no? Yan po, tarpaulin niya na pinicturean, no? Kilala po ninyo to.
si Cap. Nakaano na namatay daw po siya. So sabi ni manager, may nag-reply, no? May nag-reply, sabi ni manager, ano po yan, sir? Sabi ni Nanay Pearl, no? Ayan, nag-reply ni manager, ano po yan, sir? Tapos wala na po si Kapitan, sabi niya gano'n, no? Misis niya po ito, kakasal lang namin last March 18. Ala! Sumali po ito si Kapitan ho dito, no? Susus. Hindi na na-send manager, yung reply mo sa kanya. Sana hindi lang totoo, no? Ba't nakakaawa na nakakainis? Parang matawa ka. Kasi, palagi ho yan dito nagpapaline up. Yun po pala, may asawa, no? Kasi message nga po niya dito, May 3, May 3, nagpapaline up po siya. 45 to 50 years old. Pero sabi ng asawa niya dito, nagpakasal daw sila last March 18. Message niya ito, kakasal lang namin last March 18, sabi niya. Pero nagpa-line up po siya at saka na-i-read din po natin ito last February, no? Alam ko February sumali po ito manager Kilala po ninyo yan, minsan sumasali dito lasing. Yung kapitan sa lugar nila, yung may siya doon, may rice mill. Nagpapautang ng pera, ng bigas, gano'n. Bumili ng palay, tapos hektarya yung niya. Hindi ko lang po alam kung asawa niya pong ito, isa sa mga nakausap niya dito, no? Nakatuluyan niya po dito sa live. Hindi ko lang po sure, no? Na nagpakilala na asawa niya. Kapangalan ko pa naman, makapagal nga lang apelyido. So ibig pong sabihin, no? Kahit na paulit-ulit po pala sila sumasali dito, yung iba, may posibilidad na may asawa, no? Yung iba ho kasi na sumali lang isang beses na huli, hindi na umulit Pero ito si Sir, panay join niya po dito, tapos nagpa-line up lang siya May 3, pero kinasal po pala sila last March, March 18, no? Hanapan ko kayo ng isang nakausap niya para ma-recognize ninyo, na recently, kailan ba ito? Last 2024 pa pala, July, no? Ito ho, yan si Cap, no? Naalala niyo po yan. Mga ilang beses na ho yan sumali dito. Ito. Bigyan natin ng audio. Bigyan kong audio, ha? Bacolod City po. Okay. Ay, Longga. Saglit lang. Kamera. Yan. Yung makulit ng lasing ni. Feeling nakikita ko Yan. Wala ako. Password natin. Gumagalaw sa exam. Yan. Galing na chip ng Tennessee School. Tapos po. Nilapit ko lang sila rito nung namatay yung mama nila.
hindi ko na sila masikaso ron kasi kapitan naman ako rito noon. Asan na itong asawa niyo? Ha? Asan na itong asawa niyo? Pinatay ko na. Wala, nakakatakot ka naman. Hindi nga matay. Cancer. Alala nyo na. Siya po yun, no? Sabi niya, pinatay nito yung asawa niya. Sige, na. Sa ulitin po, open na po yung linya. Sa mga gusto pong sumali, +63961-3560-194. Gamit po ang Viber. O di ka naman po imo. Hindi po alam kung yun po yung nag-chat sa amin, ha? Yung nakausap niya na to, taga Bacolod, eh. No? Kung yan po ba yung nag-chat sa amin, nagpakilala na asawa niya. So kung totoo man po yun, nakakalungkot din. Okay, paano naging partner rin natin siya dito sa programa natin. May time na nainis ako kasi nga lasing. Sobrang kulit. About 55 minutes after 1 o'clock. Meron na po tayong mga kasama. Si Miss naka-private manager. Miss Pilipina, no? Private po yung account niya. Standby lang po. PM lang po ha, pangalan, lugar at saka edad. Yan po ang isend ninyo. I-PM nyo po dito sa amin, sa aming Viber account. +63961 3560-194. Ayun, para mahanapan na po kayo ng manager ng inyong makakamatch, makakausap po ninyo live. Okay. Meron na po manager? Okay na yung account ni girl? Naka-private po kasi. Siya marunong mag-join manager. Sus. Ano? Okay, sige. Natawagan na po natin. Natagalan tayo. Medyo may problema yung line ni girl, no? Ito na, no, si Erwin. Pangalan ni Boys Erwin. Ano pong pangalan ninyo, ma'am? First name po ninyo? Hello? Opo. Ano pong first name ninyo, ma'am? Si Miss Ayala. Miss? Hindi. First name po ninyo, ma'am. Ano pong... first name lang po, first name. First name, Laila. Laila. Okay.
Wala po kayong asawa, Ma'am Laila? Walang boyfriend? Wala po, sir. Si Erwin, saan po kayo ngayon, sir? Dito po sa ano namin, barangay. Sa barangay Esminya. Saang province po kayo? Northern Samar po kami. Sa Northern Samar. Wala akong asawa, girlfriend? Wala. Pasok. Oo, sa asawa. Talagal na. 2010. Wanted, sweetheart. Pasok. Wanted, Hello, Hello, ma'am. sir. sweetheart. Magandang araw. Hello. Sweetheart. Taga saan ka po? Taga Batangas City po. Oh, malayo ah. Ilang anak mo? Po? Kumusta po? Okay lang. Okay lang po. Ikaw? Kumusta ba? Okay din po. Ilan anak mo? Parang hindi kita nakikita, kuya. Hindi pala nakikita. Kitang-kita mong kita-kita sa kanya. Oh, ito. Gusto I-off ko ka. makita yung kapugian mo. Pindutin niyo po muna yung camera niyo, ma'am. I-off niyo, tapos i-open po ulit. I-close niyo po yung camera niyo, ma'am, tapos paki-open po ulit. I-close niyo po, ma'am. Close mo, tapos i-open po ulit. Bali, okay na po ngayon, DJ? Nakikita na po ninyo si sir. Kitang-kita. Yes, nakikita ko na po yung aking katandem na pugi. Sige lang. Sa Samar po ako, sa Samar, taga Samar. Taga Samar po ako. Ah, ilang taon ka na po? 50. Ikaw? Ilang taon po? 50. Ah, mas maedad po ako sa'yo ng 2 taon. Ilang taon ka na po? Ako po ay 52. Okay lang. Opo, okay Ilang ang na. anak mo? Isa lang Ilang po. ang anak mo? Ay, maganda. Oh. Ako naman, ang anak naman ay, 5. Ah, hindi po masipag. Pero mga tapos na po. Yeah. Ah, ako rin po, yung isang anak ko settled na din po siya. Meron akong isang anak na lalaki. Meron akong isang manugang. At meron po akong 2 apo. Ayan. Sa akin naman, wala na yung apo ko. Ah, mayaman tayo sa apo. Maya. Ano po kayo, Saan ma'am? ka po, ma'am, sa Batangas? Byuda na po ba kayo, ma'am girl? Yes po. DJ, kung naaalala mo ako dati pa, ako yung byuda na sobrang tagal na. Since 1995 hanggang ngayon po. Ako hindi lang, hiwalay lang. Nahiwalay lang. 2010. Ako po, namatay ang asawa ko 1995. Ako, delikado. Naghiwalay kami 1995. Namatay yung asawa ko year 2000. Naghiwalay ng 1995, tapos namatay ho siya year 2000. Sorry DJ, di kita masyadong marinig. Pero yun. Ano po yun, DJ? Go ahead lang, ma'am. Sige lang po, ma'am. Ayun. May tanong ka sa akin, kuya? Ang pugi mo? Na to. Pugi ba ako? Pangit Opo, naman eh. Ganito yung gusto kong mga kausap, yung mga puging-pugi talaga. Ako yung sa Anong mga work mo ngayon, madam? 2020 DJ kung naaalala mo pa. Hindi ko na po maalala, ma'am eh. Sa sobrang dami. Sumali po kayo 2020.
Yes po. Tapos, hindi rin kayo nagkatuluyan ng nakausap po ninyo? Hindi kami naging success na dalawa. Kasi? Kasi, nahiya naman ako sa kanya kung nanonood siya ngayon. Nahiya. In short po, hindi kami success na dalawa. Hindi pumasa si Boy. Ganun. Although, okay naman siya, kaya lang, siguro hindi kami compatible sa isa't isa. Hindi The reason kung bakit hindi po kami nagkatuluyan. So, pero mabuti siyang lalaki for me. Yun nga lang, hindi kami compatible sa isa. Naghahanap po kayo ng, siyempre, dapat makahanap ka ng compatible kayo. Ganun. Opo, ang hinahanap ko po ay hindi naman perfect, pero yung compatible kami sa isa't isa. Siguro ito na si... Sino ka nga po, kuya? Erwin. Erwin. Totoong pangalan po ba yan? Erwin. Opo, Erwin de Pedro Abrea. Erwin lang. Bawal banggitin yung apelyido. Nakilala mo na yung totoo. Hindi ako nagbibiro. Bawal po banggitin ang buong pangalan, ha? First name lang. Sige po. Sorry po. Mula 1995, ma'am, hindi na po kayo nag-asawa? Nag-boyfriend, nag-live-in, ganun? Hindi po. Kasi 1995, iniwan ako nung asawa ko at sumama siya sa ibang babae. And then 1999, namatay siya. And then, yun, may isang anak siya sa akin. Tapos, although mahal ko siya, yung kwento ng buhay ko before, although mahal ko siya, hinihintay ko na balikan niya ako. Hindi niya ako binalikan hanggang namatay siya. At nagkaanak siya sa ibang babae. Ng 3. Tapos, nag-try ako makipag-boyfriend sa iba para makamove on ako. After nung mamatay na siya, yun yung naging katandem ko dito sa'yo before 2020 yun, DJ. Naging kayo. Sorry? Naging kayo pala. Naging kami dito sa Facebook. Then sa personal, hindi kami naging kami. Kasi once nagkita kami once, pero parang na-discourage ako. Kasi iba siya sa personal, to treatment, and then iba din siya dito sa Facebook. Noon lagi kayo nag-video sa call. personal kasi kaya na-discourage ako. Ang nangyari kasi, lahat ng obligation nasa akin. So, na-discourage. Obligation? Nagpag-isip ko. Ano nung nagkita kayo, ma'am? Ikaw yung naggastos, gumastos ng pagkain, ganon? Yes. Sabi ko na eh. Ay! Tagasan po ba yun? Kasi, sabi niya, taga Cebu siya. Then, dito pala siya nakatira sa sa Manila. Then, the time na yun pandemic. Tapos, although sa status ng buhay, mas medyo naiiba ako sa kanya ng konti. Although ako yung medyo nakakaluwag, of course, pag yung tao mahalaga sa'yo, di ba? Yes. Ako yung pumunta sa kanya. Dito sa Maynila? And then, yes. And then, pagdating ko sa house niya, yun pala, nagre-rent siya ng bahay sa Manila. And then, pagdating ko sa house niya, sorry sa kanya, although, totoo naman yung sinasabi ko, kung nanonood man siya, sana wag siyang masaktan.
Kasi alam naman niya sa sarili niya na totoo yung sinasabi ko. Aha. Pagdating ko sa house niya, in-entertain naman niya ako ng maayos. At naiintindihan ko rin siguro na wala siya. Although, ako pa rin yung may obligation doon sa house niya. First day na pumunta ako sa kanya. Oh, ikaw bumili ng pagkain, ikaw yung nagpasalubong, ganon. Bali, wala yung DJ. Oo. Madalawang tao. O tapos, Parehong isa't isa, di ba? So, ano po ba? Wala talagang asawa yun? Nung pumunta ka, walang kasama, nangupahan siya doon? May asawa siya, pero talagang hiwalay siya. Oh. Pero nakikita pa rin sila. As parehong magulang sila ng mga anak nila. Oh. Sa akin kasi hindi ko pinagbabawal yun. Okay. Tapos, ano nangyari? Yung umalis ka pagkahapon? Na-discourage ako kasi kinausap ko yung sarili ko na parang ako ba yung may obligation? Oo. Anong sagot ng sarili mo? Eto, hindi kami naging success sa isa't isa. So, nung naging sagot ng aking sarili. So, nung umuwi po kayo, hindi ka na nagparamdam, hindi mo na siya ina-entertain, ganon? Matagal pa po kaming madalas nag-usap. Hanggang umuwi siya doon sa kasi hindi ko siya agad inalis sa buhay ko. Pero nagkita po kami personal, as in nagkita lang. Maniwala ang lahat o hindi. Nagkita lang po at walang pangyayaring nung pumunta po kayo doon sa bahay niya, nag-sleep over po ba kayo? Sorry? Natulog po ba kayo doon sa bahay niya? Sa boarding house niya? No. Hindi. Tapos? At sinabi ko sa kanya, kung pupunta ako dyan sa'yo, kailangan makita ko yung buong family mo. Lahat ng anak mo. At sinunod naman niya yon. And then, yun nga lang, naintindihan ko naman yung status ng buhay niya. Pero sabi ko sa kanya, kapag kaya mo nang magpamilya, pwede mo akong balikan. Sabi ko. Sa ngayon, kako, parang hindi mo pa kaya. Opo. Then, yung madalas na pag-uusap namin, kasi yung ugali niya okay naman. But nakikita ko, parang for my side, DJ, kuya, kailangan kasi pumasok tayo sa isang buhay may pamilya, meron tayong obligasyon, di ba? Opo. So, hindi ko nakita sa kanya yun. Ang nakita ko sa kanya yung pagmamahal lang. Pagmamahal. Walang trabaho po ba yun, ma'am? Sorry? Walang trabaho? Meron siyang trabaho kung may tatrabahunin. Pero kung wala din siyang trabaho. Kaya pala. As in parang, for my side kasi, DJ, like, kung may anak tayo, may trabaho tayo o wala, kailangan nating magpakain ng anak natin, di ba? Yes, correct. Kasi araw-araw kumakain. Sa kanya, hindi ko nakita yon. And then, umuwi siya sa kanila dahil, sabi niya, matanda na yung tatay niya, nagpapahiwatig na aalis na, umuwi siya sa kanila. Tapos, nung nandun na siya sa kanila, parang sabi ko sa kanya, mas mabuti pang dyan ka na lang para may hanap buhay ka. At kung sakaling kailangan mo ng konting tulong ko, magsabi ka, pwede kitang tulungan. Siguro, di ko alam kung na-offend siya sa sinabi ko. Bigla nang nawala. Nawalan kami ng communication. Pero, siguro nakasat niya yung sinabi ko. Na hindi siya pwede sa'yo kasi nag-message po siya sa akin na nagpa-thank you siya sa lahat. In-accept ko naman yun. Okay. Naghiwalay kami ng okay kami. Kuya, nawawala ka po? Wala, hindi mo kinausap eh.
Feeling ko, wala ring trabaho si sir. Hindi ba natin itanong ano trabaho? Tanungin niyo po ano trabaho. Tawagan natin ulit ha. Baba niyo po mo. Si kuya. Kausapin pa kita kuya. Para marinig niyo rin kung ano hanap mo sa isang lalaki, siyempre, di ba? Kasi naka-join ka na eh. At least alam niya, no? Kung may chance o wala, no? Pero ang hanap ko sa isang lalaki, DJ, kuya, merong obliga. O sige. Itanungin mo kay kay sir, no? Tawagan natin ulit, dali. Hindi ko na nakita. Baba niyo po muna yung tawag. Tatawagan ho natin ulit si sir. Hindi na naka-online. Hindi na naka-online, ma'am eh. Kasi siguro may trabaho na yun. Nagtrabaho na muna. Hindi, ganito na lang. Kung mag-chat siya sa'yo, edi pagpatuloy niyo yung pag-uusap ninyo. Ha? Oo. Okay po. Hindi Sige. naman ako naghahanap na... Ayun, bumalik. Oo, ayun. Sige. Oh, ayun. Dito kasi sa amin, wifi, piso wifi. Naubos yung... Oh. Kaya, mamasa ako nagpalod. Oo. Naghulog ka pa. Piso wifi lang kasi dito. Kuya, ako bilang isang nanay po, may trabaho o wala, meron akong obligasyon sa anak ko. Siyempre. Yan. Tayong mga taong nasa maayos na kaisipan, alam po natin kung ano yung obligasyon natin sa bawat buhay na ginagawa natin. Tama. So, yun po yung hanap nyo. Narinig mo na ho, sir, yung gusto ni ma'am sa isang lalaki. Opo. Wala naman akong bisyo, hindi umiinom. Yun. Hindi na nangyari. May trabaho naman, sir. Wala. May trabaho Ano naman. po yung trabaho? Ha? Ano po yung trabaho natin? Ano lang, dati sa Bulacan, sa Shopee. Ngayon po, sir. Punta lang ako dito sa amin. Vision. Yung kasalukuyan po. Shopee. Sa kasalukuyan niya yon. Opo. Ano lang, nagbakasyon lang ako dito. Babalik kayo sa Bulacan. Opo. Nandun naman yung trabaho ko, lang ako dito sa amin. Sa Shopee. Shopee. Doon sa Giginto. Kahit anuman po ang ating trabaho, basta't ang mahalaga, meron tayong obligasyon sa bawat araw-araw na ating ginagampanan, ating ginagawa. Saan ka po? Sa Batangas? Lipa City po. Lipa City, ko, kay Vilma yan Opo. Thank you, DJ, dahil binigyan mo ako ng kausap na napakapugi. Oo. Responsible. Ngayon talaga, pag may pamilya, may responsibilidad sa pamilya. Opo. So, ikaw po, ma'am, ano pong trabaho ninyo ngayon, ma'am, dyan sa Batangas? Sorry? Ano pong pinagkakaabalahan mo? Sa Batangas po, ngayon po ay nandito ako sa Maynila. Meron akong isang trabaho dito sa isang company. But sa Batangas po, meron naman akong maliit na business. Lang din. Ang ganda. So, naghahanap ka rin talaga ng compatible kayo, no? May pangarap sa buhay. Kasi ikaw po, yung anak mo, stable na rin, ha? Yes, ang anak ko po ay settled naman dahil siya pinalaki ko rin na medyo tinuruan ko sa buhay. So may trabaho, stable sa trabaho niya, hindi na rin po kayo nagsusupport sa mga apo mo? Yes. Okay. Yon, bali, ako po nag-iisa lang sa buhay. Oo. Ang tanging kasama ko, yung anak ko, pag pumupunta siya sa akin, family. At eto, habang nag-iisa ako, sakaling may dumating na compatible kami, why not? Ayun, at may dumating na... naman, happy naman ako sa buhay ko. Okay lang. Sana nga.
ayos pala tayo. Walang problema sa mga anak. Yung mga anak ko rin, may mga kanya-kanya na sila. Opo. Mayroon niya ako, yung pang-5 kong anak, Seaman. Yan. Uwi ngayong John. Ako po yung anak ko, hindi ko pinayagang lumayo sa akin kasi nag-iisa lang siya. Yan, guys, 5 sila. Sabi ko naman sa kanya, nung wala pa siyang asawa, kaya naman kitang buhayin sa pang-araw-araw. Yung simpleng pamumuhay lang po. Okay. At least nakaraos sa isang araw. Ganyan. Thank you, JJ, sa'yo. Thank you po kasi yung kausap ko ngayon ay maayos. Thank you, Kuya, sa'yo kasi ikaw yung nakatandem ko dito. Salamat din. Salamat din. Sana. Yeah, hope someday, sana okay tayo pareho. Sana, tuloy-tuloy na. Opo. Ikaw po, sir, kasal po kayo doon sa nanay po ng mga anak ninyo? Sorry po? Kasal po kayo? Opo, pero siya ng annulment, nag-file. Hindi ko pumirma noon, pero yung mga anak ko nagagalit sa akin kasi may pariner pala na nagkakagusto. So, kasal pa rin kayo hanggang ngayon? Kaya pinirmahan na lang. Pinirmahan? Anul na kami. Anul na? Opo. Bali, na kami. Saan na po si misis mo? Kasi yung mga kapatid niya, ang asawa, pariner. Kaya naggaya siguro. Asan na po siya ngayon? Hindi ko parang balita ko, iniwan daw Nagsinungaling siya, kaya iniwan. Iniwan ng pariner. Asan po siya ngayon, sir? Andun sa kapatid niya. Nasawa ng pariner. Dito sa Pinas? Ano yun siguro? Ano siguro yun, kuya? Parang tinatawag din na hindi compatible. Ewan ko 21 years kami nag-asawa. Bata pa kami kasi. Nag-asawa. Tapos 21 years na anuhan ko na may lalaki. Hindi lang isa, 3. Kaya ganyan, naghiwalay na lang kami. 3 lalaki sabay-sabay, sir? Opo. Paano niya nagawa yun? Saan po ba kayo that time? Kasi busy ako noon, may grocery naman kami, at saka mayroong water station, at saka nag-detail pa kami ng cook. At saka electrician pa ko sa school dito, sa high school. Ayan, marami ang ginagawa ko. So ano pong nangyari at hindi siya nagtatrabaho, hindi niya tinututukan yung business ninyo at nagkaroon siya ng 3 boyfriend sabay-sabay pa? Kasi minsan nagbabantay sa namin noon, tindahan, grocery. Yung taga-deliver pala ang nag-ano sa kanya. Ng cook, oo. Kung nagtaka na ako, yung cellphone niya hindi na iniiwan, lagi lang kahit sa CR, naliligo nandoon. Kaya nahuli ko ng gabi yon, siyempre pagod tayo, patulog-tulog ako. Kaya nagtataka ako sa cellphone na hindi na bibitiwan. Kaya patulog-tulog ako, ay maya, haputin ko yung cellphone. Ang una na yung kinuha, SIM card. Tapos binalik niya sa cellphone, tapos tinawagan ko yung lalaki. Tinawagan ko, ahente sa Ariel, yung Ariel na pang yung tinawagan ko. Siyempre, nagalit naman ako, kaya ako, ang trabaho ko, saka talagang kayod, kaya may mga high school na kami. Tapos, ayan, nangyari. Naman, sa van, yung Grand Tours dito sa amin, yung pasayrosan ng mga van, ayan, huli ko rin. Yung pangatlo, kami naghiwalay. Yan na kami naghiwalay. Taga doon din sa amin. Feeling ko, kuya, napakaganda ng misis mo. Chatty po kayo, ma'am. Feeling ko po, napakaganda ng misis mo. Medyo. Medyo naman.
Anak yun kasi dati ng mayor sa amin. Anak ng mayor. Okay. Kaya anuhan ko, nabuntisan na yan. Bata pa kami. Grade 6 pa lang. Grade 6? Opo, grade 6 pa lang. Kami yan, nabuntisan ko. Siyempre may kaya naman din kami. Oh. Noon, 1988 nanganak. Ikaw that time, sir, ilang taon? Ilang taon siya, grade 6? Ilang taon na po kayo? 13. 13, tapos 13 lang. siya mga 12, ganun. Opo na nag-aaral kasi noon ng grade 6 hanggang nag-high school kami pa rin. Ayan nabuntisan ko. Meron kami noon sound system, ako nang operate. Kaya medyo may pera. Good boy ka pala po noon. Good boy ka. Po. Lami kayo. Ayan lang naman, isa lang naman. Kaya nakalimang anak po kayo. Hanggang sa naghiwalay kami na. Opo. Yan mga tapos naman sila, wala namang problema. Ano na lang ako sa kanila. Pero hinahangaan po kita bilang tatay. Kasi napagtapos mo yung mga anak mo. Ayan nga Kayod Marino ako noon May water station kami, may sakpo, may grocery pa. Pero siyang nagbabantay sa grocery. Yung lalaki pala na pangatlo, binibigyan ng puhunan sa construction kasi kontrata sa kaya nag-knockdown yung namin. Kinolang sa puhunan mo, kuya. Naghanap sa iba. Kumbaga, nalugi yung business ninyo, sir, kasi binibigayan na pala ng puhunan yung boyfriend niya. Opo. Binibigyan kasi nagkokontrata sa riprap, highway, yung mga riprap at saka yung mga kanal. Contractor. Yan. Yung contractor, yan palang binibigay doon. Yan, dyan na kami nag-away ng matindi. Kasi nalaman ko, inayos pala sila ng pare. Yung pare dito sa amin, yung asawa ng niya, at saka siya, inayos doon. Doon ko nalaman nang maghiwalay na kami. Okay, magaling yun. Magaling kasi magpatong-patong yun, sir. Hindi yun mahuhulog basta-basta Magawa ng riprap Kaya kaya nahulog si misis mo Diyan nahulog Kasi yun sila, kasi barangay councilor sila dito sa poblasyon namin. Kaya hindi ko alam yung kasi minsan sa isang linggo 3 beses na pumupunta doon sa bayan namin, doon sa sentro ng bayan namin. Yun pala ang pinupuntahan doon sila nagkikita. Hanggang sa So ngayon kuya, ordinaryong tao lang yung kausap mo. Hindi ka ordinaryong tao ata. Ano po yun? Hindi ka ordinaryong tao. Ordinary lang po. Kailan po ang balik nyo sa Bulacan? Kasi pista pa dito sa bayan namin 25 pagkatapos. Malapit na. Opo. Sana madaan. Hindi, pagdating nyo, sir, pagdating mo, pasyalan mo si ma'am. Para maiba naman, huwag mong gayahin yung nakausap po ni ma'am dito dati na siyang pumunta doon sa bahay ng lalaki. Dapat ikaw ang pumasyal kay ma'am. Feeling ko DJ parang nagmukha akong malandi, no? Ay, hindi rin naman. Siyempre, para at least di sayang yung oras, no? Hindi sayang oras na pinuntahan mo, makilala mo rin naman siya. Yung purpose mo Feeling ko DJ nagmukha akong malandi noon. Kung papayag ka, akong pupunta sa'yo. Pero sa akin po kasi DJ, I don't know kung tama ako o mali.
Sa akin kasi sa dalawang taong nagkakaintindihan, hindi dahil babae ako maghihintay ako sa kanya. Correct. Para sa akin kasi, kung sino yung mas nakakaluwag, di ba? Tama. Kasi hindi naman ako yung tipong maarte na dahil lalaki ka, ikaw yung kailangan pumunta dito. O hindi po, sa pananaw ko sa buhay, hindi ganun. Okay, DJ. Bali, ako po ay magpapaalam na, DJ. Dahil ako ay may trabaho. Magpapaalam ka na. Paano yung ano natin? Contact. Okay lang po, mag-usap tayo. Inbox. Connected na po yan. Tuloy-tuloy lang po yung pag-uusap ninyo. Anytime, pwede nyo pong tawagan ng isa't isa. Kasi connected lang po kayo. Aha. Opo. Maraming salamat po, DJ. Bye. Good luck. Yeah, good luck. Okay. Sige. God bless. Likewise sa inyo. Dahil sa'yo na nakausap ko dito yan. Umalis kayo at magparami. Ang tanong kung kaya pang magparami. 29 minutes after 2 na ng hapon. Oras na dito sa Pilipinas. Standby tayo. Good afternoon. Happy Monday. An Kababaw Epan. Ayan po. Thank you so much sa support ninyo. Sa Viber, line number 2, si Rex. Pagkatapos, si Miss Jing. Okay, good afternoon, ma'am. Pader po yung nakikita. Pisto niyo po yung cellphone. Hindi pa nakasuklay si ma'am, no? Pisto niyo po muna yung cellphone, ma'am. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Magandang hapon, Ma'am Jing. Saan po kayo ngayon? Sa Leyte po. Wala ho kayong asawa? Boyfriend? Wala po. Sir, problema po yung ano ninyo, Bluetooth. Huwag kayong mag-Bluetooth kasi muted siya. Nawawala-wala po boses ninyo. Loudspeaker nyo na lang po yung cellphone. Okay. Ilang taon na po kayo, Ma'am Jing? 41 po. 41. Okay. Si Sir. Saan po kayo ngayon, Sir? San Pedro, Laguna po. Laguna. Wala pong asawa, girlfriend? Wala po. Timer, pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Saway. Hello po. Hello po. Pero saan po kayo? Leyte po. Leyte, layo pala. Hindi, bakasyon. Bakasyon ako. Bakasyon ako kasi nagpiesta dito. Pero sa ngayon, andiyan po kayo sa Leyte? Opo. Dito pa po ako ng Leyte. Maybe next week, balik na po ako. Kasi Manila po? Manila? Manila po. Okay po. Saan po sa Manila? Diyan lang sa Quezon, Araneta. Quezon City? Apo. Okay. Malayo pa rin ako. Laguna kasi ako. Ilan taon na po kayo? 41. 41. So, ayun lang po kayo ng 40 po ako. Tanda ako isang taon. Apo.
Isang guhit lang. Isang guhit. Oo. Isang guhit lang. First time ko kaya ito sa DJ sumali. Pero nanonood ako sa inyo. Nakasubaybay. Ba't dito ka ngayon? Ba't di ko to ka ngayon, ma'am? Byuda na po ba kayo? O single na talaga? Single. Since nag-abroad po ako ng nag-Saudi. Pag-uwi ko wala. 5 years ako sa Saudi straight. Umuwi ako, wala na. Tapos pag-Qatar. Ngayon, habang nag-antay ako pang visa pa Dubai, nag-trabaho ko ng lady guard. Ayun lang. Dating nga SW. Pero balik na naman ako sa Dubai naman. Yun lang din. Yun lang din ang problema. Paano kung magkatuluyan kayo, ma'am? Abroad ka pa ba? Kailangan muna, ano ka ba? Kailangan sa DJ, kailangan muna trabaho single parents, diba? Walang bubuhay kundi ako lang. Walang iba, hindi naman tumutulong yung yung parents ng anak ko. Kaya ako lang, mag-isa. So hiwalay po kayo? Ha? Hiwalay po kayo? Hiwalay? Oo, tagal na. Hindi nagsusupport yung tatay, ma'am? Wala. Sa akin lahat. Hirap nga maging tatay sa kananay. Gumawa. Hirap maging tatay sa kananay. Papa ko yun, nagtanong. Kala ko, surgeon, ang asawa na yun. Papa ko yun. Papa ko. Tapos na po yung... Nandito kami sa kanila. Sa Leyte, nagbakasyon kami. Tapos na po yung fiesta, ma'am? Tapos na? Yung? Fiesta? Ito nung nung 15, 14, 15, tapos na. Bakit mo kami in-invite? Oo nga eh. Ubus na yun. Kahit buntot nga lang baboy siguro, ubus na. Ubus na. Kasi 14, 15 pa yun. Sabagay. Yun nga yung nakaka-high blood. Yung pagdating mo sa fiesta, wala na, buto na lang. Mas nakaka-high blood pala yun. High blood? Oo. Alright. O ikaw, kumusta? Taga saan ka? Ayan, tagal ka pala. Anong trabaho mo? Pasaway, ingat. Hindi ko po pwede sabihin kasi bawal. Pero live streamer, ganun. Creator din Ha? Okay ka naman magtanong kay sir, ano po ba? May asawa po ito? Wala eh. Sir Didi na nagtanong eh. Pakas naman sa'yo, single parent. Matagal na? Matagal na. Ilang linggo katagal? 7. Mga 3 araw lang. Mga 7 years na. 7 years. Parang ganun. Hindi, lamang din ako sa isang taon. Lamang ka naman lagi eh. Sa edad, lamang ka. Ano ba? Sorry. Single? Okay. Kaya nga, sabi mo, lamang ka. Di ba? Pati sa edad, lamang ka rin, isang guhit. Guhit lang naman daw yun eh, sabi ni Sir DJ. Ay nga. Parang guhit lang daw Guhit. pwede Sir Jed. Mabingat, ano po yun? Ano po yun? Pwede pala, isang guhit lang pala eh. Iba nga. Mahigit isang bangkal pa eh. Diba? Sige, tara na. Saan tayo pupunta? Masaway.
May tatanong ko pa ba? Hindi na ho kayo nagka-boyfriend, ma'am? Dito sa Manila? Naray, kasi ano ko sa your DJ, nakapokus ako sa trabaho sa anak ko. Pero ngayon, pwede din naman. Po. Pwede ka na mag-boyfriend. Basta matino. Lang ano. Pwede pa-general check-up mo si sir. Kung matino. Kung matino naman siguro. Pwede naman. Samahan din na rin kita sa psychiatrist. Oo. Para pa-check up mo ako. Kung talagang nasa katinuan pa ba ako. Sige, mukhang ngayon talaga yata. Ikaw magagastos. Ikaw magagastos magpa-psychiatrist ka. Ano? Aso, malayo talaga. So, DJ, malayo. Hindi, kung uwi do yan dito si ma'am sa dito sa Quezon City lang naman. Kailan ka? 25, ma'am? Kasi mag-ano ako. Kailan ka uwi dito? Baka ngayon katapusan. Hindi ka dito sa bahay. So nabilis naman. Hindi sa yata katapusan kasi tinatawagan na nga ako ng namin sir pinapag-duty na ako. Sabi ko di pa nga tapos mag-enjoy dito sa Leyte. Pinababalik ka na sa bansa? Parang hindi. Diyan sa Manila habang nag-antay ako ng visa, lady guard ako. Nagli-lady guard ako dyan. Duty ka muna. Bago ka mag-duty doon, sa akin ka muna mag-duty. Oo, sana. Gano'n agad, bilis. Ano po ba yung ginudutihan niya, mall? Hindi, kapagod kasi naman ganyan, sir dorm. Dorm. Mas okay yung dorm, nakakaupo-upo ka pa, no? Nakakapagpahinga kahit paano, kahit endless, pag konti. Kasi pag mall kapagod. Tayuan talaga. Tayuan. Hindi na natin tayuan Wala, may pahinga ako. Pero kaya mo pa naman magpatayo, ma'am. Sa balakang. Ay. Ha? Oh. Hindi na rin niya kayang tumayo, sir, pero kaya pa rin niya magpatayo. Oo. Pasaway. Hindi, talaga, pag sa mga mall kasi naman ganyan, kapagod. Hindi na tumatanggi ako sa mga ganyang offer, ayoko. Hanggang grocery, ayoko sir, sabi ko ayoko, kapagod ang ganyan, 8 oras ka nakatayo, minsan 12 oras. Kapagod. Minsan, sa village, mga local na village doon. Pero mostly ako sa village at saka dorm. Doon ako. Nag-aantay lang naman ako ng visa para mag-Dubai. Huwag kang mag-alala. Habang nag-aantay ka ng visa, inaantay din kita. Sana all. Ilan? 40 ka na. Kulianin na. Oo. Malapit-lapit na. Sign of aging na yan. Bakit? Sabi mo, ulyanin Malapit-lapit na. Sign of aging na nga yan. Oo. Hindi, pagod lang yan. Ngayon lang napagod. Bibigyan kita ng kapahingahan. Mamili ka. Ano? Gusto mo ba ng kapahingahan? Kapag pahinga na ako dito kaya bakasyon, nagpahinga na ako. Okay. Naka-live to, diba? Hindi ko nga alam. Hindi ko napunta ako. May mga kaibigan kasi ako nasa sumusubayba din kay Sir Davey, nasa Qatar, Kuwait, Saudi, ganon. Naka-live to pag makita ko, patay tayo dyan, maya-maya, message sa akin.
Mga babae din yung mga single parent. Saan po yung mga anak niyo, ma'am? Dyan po ba sa Leyte? Ano po? So, yung panganay, 23, nasa sa, Ormoc nag-aaral. Bali yung dalawa, transfer ko dito sa Leyte, kaya umuwi kami, sabay pa fiesta. Kasi nag-aaral sila sa Manila eh. Inaantay, baka kasi bigla dumating yung visa ko. Kawal ko bata, kaya dito ko na lang mag-aaral sila. Para sa opening, pagbukas ng klase, dyan na sila. Dito na. Ikaw, sir. Ano pangalan mo nga? Duding si sir. Rex ah. Rex. Rex. Ilan anak mo? Isa lang. Ang mahina. Isa lang. Nasaan siya? Nasa akin. Kaya? Ano mo maniwala? Okay. Sa akin 3. 23, 15, at saka 13. Malaki na pala. Malaki na. Kaya minsan pag nagsasama-sama kami pag umalis, para kaming magkakapatid lang. Ako yung panganay. Kala ko, para kayong magkakapatid, magkasama-sama kayo, ikaw yung lola. Gabi ka naman. Ay, joke lang. Kalulawa ka. Joke lang. Sir DJ, hindi nagkapita. Dito lang po ako, mama. Marites lang ako dito. Ha? Dito lang ako nagmamarites. Taga-abang. Maulan kasi nandito ako sa kwarto. Ha? Pero naman siguro, marami kang manliligaw. Oo, marami ka. Oo, mayroon. Kaso, siyempre. Kaso? Naisip ko rin sakit sa ulo pa muna. Ay, hindi naman. Paswertihan siguro. Sir, yung mga manliligaw niya, iniligaw na raw niya. Naghanap ng matino. Kasi minsan iba, ko, kinakausap, pero minsan hindi na. Nire-restrict ko kagad. Ay, ganoon? Restrict agad. Pag ni-review mo yung profile, ma'am, kunyari yung Facebook niya, pag hindi pumasa, restrict na kagad, no? Restrict. Hindi kasi, DJ kasi sabihin na, binata, ganito nga yan. Tapos malalaman mo, may asawa pala. May asawa, may anak, pamilya, kasal. O, di restrict na, sakit sa ulo lang yan, papatulan mo. Oo, nga eh. Nung ni-review mo yung profile niya, may asawa pala, mga gano'n, no? Oo, minsan makikita nila sabi, ay, mo si kilala ko yan pamilyado yan, ganito, ganyan. Wala na, restrict, block. Maglulukuhan, ganun. Puso naman daw yun. Oo, kasi marami ding lalaki kasing ganun. Diba? Hindi lang lalaki. Huwag naman puro lalaki. Siyempre sa babae ganun din. Oo. Pagkakap naman na puro lalaki. Hindi naman kasi lahat. Meron din talaga. Meron. Hindi may wasa yan. May babae, may lalaki, may ganun. Hindi lahat. Ikaw. Tulala sa isang tabi. Magpagsalita. Hindi, nakala kita isalita baka mayroon ka pang mga sasabihin. Baka pwede kami makaingay ng isang manok dyan, ititinola lang. Oo, nang isang araw, daming manok dito ng papa ko, nagkatay kami dalawa. Tapos may pigiri kasi di sila dito. Kapanganak pa lang din ang mga baboy nila. Sarap kasi dito sa probinsya. Pag dito ka, sarap ng hangin.
nakapagpahinga. Kaya pagbalik, samantala yung pagbalik, trabaho na naman. Trabaho. Okay. Ha? Okay, oo. Kaya bang nandito yung bahala, sige. Pag tinatawag ng barkada, mga kapitbahay, punta ka dito, punta doon. Kasi pag balik doon Manila, wala na. Ilang taon naman bago makauwi. Trabaho. Tayo magsalita, ikaw na magkwento. Wala na ako ikukwento eh. Yun na yun. Okay na ako. Posible maubusan ka ng kwento. Okay na, wala na naman. Ikaw ma, magtanong pa ako kayo. Ba't ka sumali dito? Parehas tayo parehas agad sumali. Di ko nga din alam eh. Na-curious ako eh. Pero talagang nakaabang lang, nanonood lang ako kay, Sir Jen. Na-curious lang ako. Ako dati talaga, doon pa ako sa Saudi. Nakaabang ako nito. Talagang nanonood sa kanya. Eh sabi ko mag-join kaya ako. Nakaabang ka kay Sir Jen. Inabutan mo naman. Inabutan mo. Hindi ako dumaan, sir. Hindi niya ako natsimpuhan. Ano yun? Kasi sabi niya, inabangan mo. So ibig mo sabihin, sinusubaybayan mo. Subaybay ka. Oo. Sinusubaybay. Ang programa niya, yun. Kaya pala minsan parang dumaan ako dun, hindi ako dumidiretso kasi parang may nag-aabang. Yun pala si ma'am. Kaya nga nakakatakot yung nag-aabang. Makabarilin ako Ilang taon na ako subaybay ka tapos lang. Ngayon ako nag-join. Kasi minsan napapanood ko parang natakot na may halong nervyos din. Ilang years tagal. Ngayon nervyos ka pa? Hindi na. Marunong na. Huwag ka lang masyado magkakape. Pati ka ninenervyos. Katas lang. Yun namin paano kung nasa duty kami, ikape talaga kami ng kape hanggang hindi sa makaramdam ng antok. Aragoy. Nakailang kape ka? Panggabi po ba kayo, ma'am? Oo, panggabi. Mostly kasi na duty ko panggabi talaga Alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Minsan, pag di pa dumarating talaga yung karilibo ko, inabutan ako ng 24 hours. Kaya kape. Kasi wala pang asukal yan. Yung puro ko na kape stick lang. Para hindi makaramdam ng ano-anto. Ang maganda doon, yung bumili ko na lang ng kape na nasa stick. Huwag mo lang lagyan ng tubig para ramdam mo talaga yung gising. Kainin mo na lang. Parang chicherya, no? Buhos na lang. Buhos mo lang. Ayun, gising ka naman. Tapos inuman ng tubig. Tapos inuman ng tubig, no? Oo. Parang gamot eh. Swabe yun. Buti kung mailo lang sana yun, kaya pa. Lalanlanin, gatas, ganun, kape. Hindi nga. Bakit ka nagkakape? Ano purpose ng pagkakape mo? Para magising, di ba? Yun, gagawin mo. Ano mo kasi, sa pait sa sobrang pait. Kita mo. Pero hindi ma'am, yung mga gamot ng mga Chinese, no? Yung gamot ng mga Taiwan, yun yung gamot nila dati, mas mapait pa sa Nescafe. Bubuhos mo yan sa dila mo, powder, tapos inuman ng tubig, mas mapait pa sa kape, mabaho pa. Gising na gising ka talaga, ma'am. Hindi ako Hindi ka aantukin nun pag ibuhos mo sa dila mo, sabay inom ng tubig yung Nescafe. Oo. Blanco ako, di ko alam kung Hindi ko na pick ano kaya yun? Sir, interesado ka daw po ba kay ma'am? Sabi ng mga nasa comment. Patay tayo dyan. Ano?
Pas muna ako ngayon, Sir Jel. Ha? Oo, pas muna ako ngayon. Bakit naman? Bakit po? Siguro di pa ready. Parehas tayo. Ikaw, ma'am. Nakigaya ka, ha? Ikaw, ma'am. Kinabahan din ako eh. Ha? Ikaw po, curious ka rin? Kaya sumali ka rin? Oo, kinabahan ako eh. Bigla. Sabi kasi ni ma'am, line up ka na po ma'am. Kinabahan ako eh. Agad-agad. Sige, paano na? No? Connected naman na kayo. Friend muna. Baka malayo natin. Baka hindi ka na matuloy sa abroad, ma'am, kung magkaintindihan kayo. Sige, tignan na lang muna natin. Tuloy-tuloy lang po sa off-cam pag-uusap ninyo. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Sir Jill. Thank you. Bye. Sige, go and multiply. Problema ho niyan. Curious lang eh. Baka gusto lang masubukan. No? Baka may asawa ka mo. Oras natin, 5 minutes before 3 na ng hapon oras dito sa Pilipinas. Wag lang mahuli ng asawa ka mo. Hello, Ate Cassie Ken of Hong Kong. Happy Monday. Start your Monday unang araw sa linggo na naka-smile kahit na medyo alam ko kapos-kapos na, matagal pang sahod. Kumaring Tere Concepcion, maraming salamat po sa iyo. Meron na po ba, manager? Alright, nasa line number 1 si Victoria, pagkatapos si Rex. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Alright, andyan na ho si Ma'am Victoria. Si Victory. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, saglit lang ha. Ma'am Victory. Good afternoon, DJ. Opo. Ma'am Victory, ilang taon na po kayo? 41 years old po. 41 years old. Saan po kayo ngayon, Ma'am Victory? Nandito po sa Bicol, nakabakasyon, sir. Oo, no? Galing po saan, ma'am? Dito sa Manila? No, sir, sa ibang bansa. Sir. Okay. Wala ko kayong asawa? Boyfriend ngayon? Wala po. How about kay Sir Rex? Saan po kayo ngayon, sir? Sa Leyte. Sa Leyte. Wala akong asawa? Girlfriend? Wala. Okay. Timer start. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello po. Hello, good afternoon. Pwede din. Ha? Saan po po? Saan po kayo? Taga Bicol ako. Hindi ko lana. Lana. Oo. Diba? Ikaw po, taga Samar ka? Hindi, Leyte part of Tacloban. Tacloban. Nandyan ka ngayon sa Tacloban. Oo. Ilang taon ka na? Ako? 54. Okay. Okay lang po yun, ma'am. Wala akong nahanap si manager na kaidaran niyo po eh. Okay lang naman siguro Wala naman problema doon, Sir DJ. Wala naman sa edad yan. Basta ang importante, mabait, tanggap namin ang isa't isa. Yung, hindi babaero. Seryoso, walang asawa. Wala naman ako asawa. Ikaw ba? Kasi siguro may naliligaw ka dyan. Wala. Galing, nagbakasyon lang ako dito
sa Pilipinas, babalik naman nga ako sa sunod na buwan magtrabaho. Parang magano ka lang dito. Parang artista dyan. Siguro, bakasyon pa. Nagbakasyon lang, nagtrabaho po ako sa ibang bansa kasi may mga anak kasi ako na dapat pag-aralin. Ilan anak mo? Ako? Dalawa? Malalaki na sila. 20 at saka 20 years old. So, wala kang asawa, hiwalay, kasal? Anal ko. Okay. Kayo? Wala. Matagal na kaming hiwalay pero hindi man kami kasal. Siguro mga 12 years na akong hiwalay sa tatay ng mga anak ko pero hindi kami kasal. Mabuti naman yung ganyan. Ha? Mahina busis mo? Mabuti na lang yung ganyan. Diba? Mabuti yung ganyan. Mabuti yung ganyan. Walang asawa. Single. Pero, hindi naman habang buhay walang asawa. Malay mo, makatagpo din ng seryoso. Talagang siya na yung makasama ko. Kasi, mahirap naman yung mag-isa ka lang sa buhay na wala man lang magtitimpla sa'yo ng kape paggising mo. Pag masakit yung ulo mo, wala man lang magbibigay sa'yo ng gamot, wala man lang maghihimas ng noo mo. Sir, pakiangat po ng cellphone, sir. Pakiangat po ng cellphone kasi wala po kayong busis. Wala po kayong earphone? Mahina yung Ayan, basta iangat nyo lang po yung cellphone kasi yung mic po yata nasa puwetan banda para pumasok yung busis. Busis? Okay. Mahina. Ito. Ikaw. Wala kang itatanong sa akin. Bakit ilang taong ka na hiwalay? Since 2014. 11 years na. Wala kang naging asawa nung naghiwalay ka naghiwalay ka ng asawa mo? Wala, pero meron. Kaya pala, mahina boses yung sir kasi naka-bluetooth po kayo. Bluetooth po ba yan o hearing aid? Bluetooth? Oo. Dapat wala ko kayong bluetooth kasi kaharap nyo lang naman po yung cellphone. Mas malakas po yung built-in na mic. Kita mo na. Ito. Okay na ba? Yung busis ko? Hindi ko masyado maintindihan. Disconnect nyo po yung bluetooth. Disconnect ko na. So ikaw, mga ilang buwan ka na dyan sa... Dumating, mag-isang buwan na ako sa 20. Mag-isang buwan na ako dito sa Pilipinas. Bukas, mag-isang buwan ka na. Kasi tagal ka na pala, no? Sulit naman yung bakasyon mo. Sulit naman. Kakasama ko naman yung mga anak ko. Nandito nga yung isa kong anak kasama ko. Nandyan pala. Baka magalit yun. Kung mag-serious yung anak mo. Hindi man. Siyempre, malaki na rin siya. 18 years old. Siyempre, alam niya din na kailangan ko din ng maghanap ng ng boyfriend na yung ganon. Maintindihan niya naman yun. Okay na. Hindi po kayo nagka-boyfriend, ma'am? Wala pong naghintay sa inyo? Umuwi ka dito sa Pilipinas? Wala eh. Ayaw ko kasi, Sir DJ, sumali na ako dito dati sa iyo. Mga anong year yun? Mga 2021, no? Hindi sir, lang, last year lang, mga mag-isang taon, yung nabigay mo man sa akin na partner is, nandun siya sa Switzerland. Tapos, hiwalay siya sa asawa. And, pero kasal siya, Sir DJ, tapos, parang, hindi naman siya seryoso. Sabi niya nga daw, ano lang daw ba,
titingnan daw namin kung kami lang daw talaga yung seset isa. Parang magtikiman daw muna. Pag talagang mapili niya daw na okay, di kami. Sabi ko, ano kaya yun? Tikman muna kung okay. Kung hindi, kumbaga may free taste, ma'am. Ganun. Tingnan daw muna kung expire na. Ano yung pagkain? Itikman muna. Siguro, magaling yung magluto. Kasi, ibang bansa din. Ano yung plano niya na uuwi, tapos ganun daw, magkita daw kami, parang magtitikiman daw talagang kami. Sabi ko, ano kaya yun? Oo. Para siguro malaman kung expire na o ano, ganun. Kasi meron nga po kasi talagang ano dyan, meron po dyan na matagal na silang magkarelasyon pero walang nangyayari. Tapos nagpakasal, after ng kasal, naghiwalay kasi huli lang nalaman kay boy pala maliit, ganun, mga ganun ba? Para walang sisihan, ganun siguro ang gusto niya mangyari. Siyempre na ano din ako kasi kasal siya eh. Yun lang. Kasal kasi tinanong mo nga siya, Sir DJ, okay ba? Talagang wala ka ba talagang magiging problema kasi kasal ka? Wala naman daw. Tapos parang nung kinakausap ko naman siya yung parang ano ba, yung parang 50-50 Sir DJ. Kaya medyo ano na ako. Kaya that time is inano ko yung emo ko. In-install ko Sir DJ. At saka baka hindi pa naman hiwalay. Totally. Saka hindi pa siya hiwalay. Ay. Tapos, pag uwi siya ng Pilipinas, magkikita pa sila kasi meron pa silang parang ipaprocess pa yung mga papers ng mga anak niya. So, oo. Okay. Kung pumasa ka siguro sa kanya, edi ipagpalit ka dun sa asawa niya. Parang ganun. Ganun siguro. May kondisyon na ano daw muna magtikiman. Ano kaya yun? Magtikiman na? Sabi ko, ayaw ko. Sabi ko, para inanong ko na, hindi na ako sa kanya nakikipag-usap. Pero sir, hiwalay din po ba kayo, sir? Sa asawa? O biyudo? Annulled nga po pala, no? Oo. Okay. Saan po yung misis niyo, sir? Ano? Saan po siya ngayon? Sa Amerika. Okay. Yung mga anak ko ninyo? Nandun yung isa dito sa Leyte nag-aaral. Bata pa, nag-aaral. Kasama niyo? Hindi, nasa Bienan pa. Talagang mag-isa lang po pala talaga kayo, no? Oo. Ayun. Mukhang pareho kayo nito ng sitwasyon, mama. Pwede kayo magpakasal eh. Bakit sir wala kang nahanap dyan sa Leyte na na girlfriend? Wala pa siguro ako nakikita. Kasi ako naman kasi doon sa bansang Middle East, sa Kuwait, naman kasi doon, mahirap doon maghanap ng mga ganun kasi mapapahamak ka lang. Huwag mong susubukan. Huwag niyo akong subukan. Parang si Duterte, no? Huwag niyo akong subukan. Huwag niyo subukan. Mapapahamak ka lang. Kaya, saka na. Saka na. Kung meron na nakita. Ano nga pala ang palayaw mo? Tawagin mo na lang akong ang palayaw ko is tawagin mo na akong Vic. Tawagin mo na lang kung kuya. Mas maganda pa. Kuya na lang. Kuya? Oo. Mas matanda na ka na kuya. Kuya, wag po. Ano yun? Kuya na lang. Diba? Sweetheart Pwede naman, Rex. Kuya, wag po. Rex na lang yung tawag mo. Rex. Okay. Yan naman ang pangalan ko. Wala naman ako palayaw. Walang tawag sa atin.
Wala ka nang itatanong? Wala na. Hindi ka ba sumali dati dito kay Sir DJ? Wala ka bang na-experience before? Ngayon pa lang, first time ko. First time pa lang. First time pa lang. Akala ko mayroon ka na din ditong nakausap na hindi nakatuluyan dahil din sa may mga kondisyon. May mga roles. Tulad ng nahanap mo, may mga kondisyon pala. May mga kondisyon. Para kang pumipirma ng isang kontrata na may mga kondisyon na pag hindi mo nasunod, maano ka. Magbabayad ka. Ganun na yun. Magbabayad ka. May mga kondisyon. Parang trabaho. Kung hindi mo galingan, pwede kang gawa ng report, pwede ka tanggalin, parang ganon. Oo, yun nga. Sabi ko, parang pumipirma ko nito ng isang kontrata na mahirap ata pumasa. Kasi may asawa ho yun. Dapat mas magaling ka pa dun sa asawa niya, no? Baka ako pa dun magkamali. Sabi ko nga, kasi kasal pa kayo, mahirap. Kasi kahit paano, kahit iwalay sila, kasal pa rin sila, Sir DJ. So, correct. Ako pa rin dun yung magiging lugi. Si Sir, anal na to si Sir, oh. So, wala talagang sabi to si Sir. Oo. Walang sabit talaga. Kasi mahirap tanong. Kasi sayang din ang panahon na minahal mo din tapos ganun din yung mangyari. Hindi na tayo pamata. Di ba? Mahal ka tapos wala din namang kahinat na yung pagmamahalan nyo. Kasi may bawal. Walang free will sa isa't isa, di ba? Ako, basta ako, sigurado ako. Nawala ako talagang asawa. Di okay yun. Kasi mayroong kasing, hindi wala naman perfecto sa relasyon. So, mayroon naman talagang walang perfecto, hindi sila nagkakasundo, naghahanap talaga sila ng magiging nila. Ang hirap nga doon kasi kasal. So, alam mo naman yung batas dito sa atin sa Pilipinas, mahirap na. Kahit man sabihin nyo na nagmamahalan kayo ng 1 milyon, hindi pa rin yun dapat. So, mapapahamak lang kayo. Kailangan may trust. Diba? Diba? Yun naman ang kailangan sa isang relasyon. Yung trust sa isa't isa. Yung trust, yan, diba? Yan magiging successful. Diba? Yun. So, ano hinahanap mo sa isang lalaki? Ang katingian na hinahanap mo? Siyempre yung yung tanggap ako, yung siya ba na, yung parang siya na, yung siyempre yung tanggap ako, kung sino ako, saka siyempre tanggap din yung mga anak ko, saka yung mga anak ko naman malalaki na yung hindi babaero, kasi mayroong mga lalaki ngayon na hindi pa rin makontento, yung kahit nasa 50 years old na, 40 years old, 60 years old, nag-aanap pa rin sila. Diba? May mga ganon. Sa una ka lang nila mamahalin, gaya ng 1 buwan, 2 buwan, pagkatapos nun, wala na. Lumipas na. Nandun na naman sila magkikipagdian. Siguro mga gwapo yan. Gumagawa ng ganyan. Wala naman daw yun sa gwapo. Pagalingan lang yun. Pagalingan na. Ngayon naman ang mga lalaki, hindi naman na ngayon yung uso. Pagwapuan na lang sila kung paano mambulan ng babae. Gano'n naman ng mga lalaki. Mga strategy kung paano nila makuha yung isang babae. Magaling mag-sales talk. Parang gano'n. Oo. Gano'n naman. Wala ka na yung itatanong. Wala na. Ikaw, wala ka lang itatanong? Meron pa, maraming. Maski hanggang bukas, meron pa akong may tatanong.
Oh, wala na problema Tayo yun. dito, diesel, di ba? Oo. Yung susunod, di ba? Meron pa susunod sa atin. Oo. So, ano? Anong ano? Mag-usap na rin tayo sa ano mo dito sa Oo. diba? Mag-usap na lang tayo sa private. Private. Maraming bashers dito. Alam natin. Oo nga eh. Ganun naman talaga pag nandun, pag nag-ano ka sa social media, asahan mo na yun. Dumarating talaga yun. Kaya nga, hanggat maaari, dapat meron kang limitation kung paano mo gamitin yung isang social media. Kasi darating talaga yun. Alam mo naman, sa mundong ito, maraming minsan. Ganun naman, wala kang perfecto. Lahat naman tayo may karapatang manghusga ng isang tao. Kaya okay lang yun. Freedom of speech naman ah. Hindi, sir, kasi siyempre, hindi, kasi ako kasi open-minded ako eh. So, kasi pag hindi ka open-minded, mahirap tumanggap ng mga pagkakamali sa sarili mo. Tama. Ganun lang naman yun, sir. Oo, yung iba dyan na Kailangan stress, bukas. no? Oo, kailangan maging bukas ka, Sir DJ, kasi pag hindi mo binuksan yung isipan mo, yung iba, kung ano-ano na lang, nakikisabay na lang din yung buhay sa social media na ano ba magulo, ganun. So, kailangan mayroong limit. Alam mo kung paano i-handle yung sarili mo. Okay. Yun lang, wala nang iba. Paano na? Connected na po kayo? Doon nyo na lang ipagpatuloy sa off-cam? Okay, Sir DJ. Maraming salamat. Thank Good you. afternoon. Maraming salamat. Pero wala akong nakitang basher kasi syempre medyo may edad si Sir kaysa kay Ma'am. May kakampi si Sir na kaedaran niya, may kakampi din si girl na medyo ka-level ng edad na. Kaya fair lang. Wala naman akong nakitang nagbabash. We got 16 minutes after 3 na ng hapon, oras dito sa Pilipinas. Okay lang yan, no? Negative man yung comment ninyo, positive man yan, free tayong magsalita, no? Kung ano yung nasa isip, puso ninyo. Huwag lang talaga, no, na makapasok sa cyber. Ibang usapan na ho yun, no? Kasi kumbaga, kung ano yung reaction ninyo, kasi hindi po ninyo kilala yan, no? Yun po yung masasabi nyo sa kanya, okay lang ho yun. Pero kung sabi nyo siguro na ganito, ganyan, kilala nyo siya, tapos ganito, ganyan siya, parang pinahiya ninyo, ayun na, pwede na kayo balikan dun. Pero yung mga komento siguro na na yung sa loobin lang po ba ninyo, na sariling pananaw ninyo, yun, pwede ho yan. Pwede ka lumusot. Kung nakikita mo at narinig mo, no, diba? Pero kung pinahiya mo na siya, baw, lagot gid. 17 minutes after 3 na ng hapon, oras dito sa Pilipinas. Yun bang tipong minsan may nagko-comment dyan, ay ma'am, wag ho yan, no? Kasi, ano ho yan dito? Kilala ho yan sa lugar namin, magnanakaw yan, ma'am. Lulukuhin ka yan, ma'am. Ma'am, hindi pa yan tuli, ma'am. May mga ganong comment minsan eh. Yun bang akala mo, kilala mo talaga siya? Pero hindi.
Pero kung nag-react lang din naman sa mga sinasabi niya, yan, mga guest natin, okay lang ho yan. Yun bang minsan sinasabi nila, 40 pa lang ako pero mukhang 60 na siya. Sinabi mo, ay hindi, 60, mukhang 60 ka na eh. Okay lang ho yan. Bata pa nga ako tingnan sa iyo, ako 60 na rin ako eh. Mga ganon comment minsan eh. Free mo sabihin yan, no? Ay, yan yung gusto mong sabihin eh. Mahilig ka makipag-argue eh. Pero kung sasabihin mo na, ay ma'am, huwag dyan kasi taga ano yan, may aswang lahi niyan, mga ganon. Wala kayong patunay na kumakain ho yan ng tao. Diyan pala si Madam Bambao. Hinahanap ko yung ano, yung cotton candy na binidyo niya sa akin nung sa Japan pa ako eh. Sana ba yun? Naglaro ako ng cotton candy. Unlimited dun, manager, no? Gusto ko bumalik dun. May isang oras kang kain ng cotton candy, iwan ko lang kung may makita ka na after. Biglang tumaas yung sugar mo. Sobrang tamis kaya. Oras natin 20 minutes after 3. Naalala niyo po kanina nung pinakita ko si Kapitan, yung sumasali dito na laging lasing, no, si Cap na taga Pampanga. Namatay po siya pala kasi pangatlong stroke niya na po pala yun, no. Namatay ho siya last May 3. Pero nagpa-line up pa siya dito. May kailan namatay mo na dyan? May 9. Nagpa-line up pa siya dito May 3. No, nakakalungkot ho kasi yun pala ilang beses na po siyang sumasali dito pero stroke na po pala talaga yun. Kasi kapitan po yun sa barangay nila, no? Natigil lang kasi siguro nag-resign o hindi nagpatakbo ulit last year kasi parang ano yun, sakit finding sa kanya, manager. Na-stroke na talaga. At saka alcoholic, no? Depression. Yun yung sinabi niya dito eh. So pangatlo niya ng dali pala yung nangyari sa kanya nung DOA na siya. Okay. Dito na arrival nang dumating sa ospital last May 9, no? Pero nag-PM pa siya dito May 3. Nag-PM pa siya dito last May 3 na idol pa-line up nga daw po. Pero dito nag-chat dito yung asawa niya, pakasal sila last March 18. Nagpakasal sila. Ito po yung chat ng asawa niya ngayon, nag-reply na Sorry. Okay. Ito po yung chat ng asawa niya. Actually, may alcohol deficiency, sikap due to depression talaga. Okay. Kasi nga po, parang na-depress siya nga sa siguro eh. Na-depress siya. Naalala ko po kasi na-depress siya dahil sa mga nung kapitan pa po kasi siya. Dati na-depreso siya sa reklamo ng mga constituents, mga kabarangay niya, sa barangay niya, no? Kasi maraming ang tae ng aso yung daan. Maraming tae ng aso, sintabi sa mga kumakain. Yun nagkwento niya dito eh. Maraming nga daw nagko-complain na yung mga asong gala kasi daan nila
puro tayo ng aso. Siguro na-stress siya, na-stroke. Kaya hindi na siya patakbo kapitan. So, pangatlo niya na po ngayon to, no? Kasi matulungin na tao eh. Ex-BF ko siya when he was 22 years old. Nagkaroon lang ng reconnection after 26 years. Aba, bigla pala siyang bumagsak, no? Bigla ho bumagsak. Okay. So, yun na nga po. Nakakalungkot, no? Si Sir Gel, kapitan. Napakita ko na yun sa inyo kanina. Yung laging sumasali ho dito ay lasing. Yun po siya, no? Yung pinakita ko po sa inyo kanina. Yan po yung chat ng asawa niya. Napakasal talaga sila eh. Kung ganun. March 18, no? Kalain mo yun, ha? Kasi negosyante po yan eh. Marami siyang mga business, pautang ng pera. Siguro hindi mauubos yung pera niya kung hindi niya iinom, kaya ganun. Kaya mahirap din pala pag nakaupo ka sa pwesto manager. Kaya kung maging kapitan ka, ready mo na yung sarili mo, lalo po yung barangay mong nasasakupan ay puro ipot ng aso. Ha? Shout out. Stress ka pala. Oo nga naman, nagja-jogging, nag-walking ka dyan. Kaapak ka pala ng ipot ng aso. Tulad na lang si Mrs. nung alas 4 umaga. Kasi alas 6 pasukan nga nila dahil adjust sa oras sa estudyante. Alas 6 dapat na sa eskulahan. Si 5:30. Alas 4 umalis na ho yan. Naka-face mask. Hindi ko nahatid. Sumakay ng jeep ngayon, no? Paglabas ng bahay, kunting lakad, sumakay ng jeep. Pagsakay daw niya sa jeep, naka-uniform pa siya ng teacher. Tapos lahat ng pasahero nakatingin sa kanya. Naka-face mask siya. Matake rin kasi may sinusitis kasi minsan din siya makaamoy. Kaya pala natutulog-tulog siya minsan eh. Mahilig pa naman mag-idsit yun. May idlip-idlip pa sa jeep. Yung mga hindi siguro naririnig yung mga ibang pasahero. Naya din siguro mag-ano sa kanya, mag-complain. Gulat na lang siya nung pag-usod niya ng paa niya, doon pala yung ipot ng aso. Kaya pala panay-tingin ng mga pasahero. Kaya mas sa mga dog owners dyan, huwag kayong pasaway. Obligasyon ho ninyo yan, no? Tatapan yung mga ido nyo. Mausus maluoy kayo. Tamputin nyo, ipot ng aso nyo. Na-stress si kapitan, o kita nyo yung nangyari kay kapitan, ay stroke, no? Namatay. Yan si kapitan, no? Si Kapitan Jill. Yun po si kapitan, no? Sabi ko, kahit anong ligaw-ligaw sa akin na magpapatakbo, parang ayoko. Hindi ko nga kaya linisan bahay ko, barangay pa kaya. Okay na siguro yung tutulong na lang, no? Kung meron, no? Kung meron man. At least hindi ko obligado na sumunod o mag-ayos ng mga dapat ayusin. May stress tayo, mahirap na. Baka stroke tayo dun sa complaint ng mga tai sa kalsada.
Alas 3:28 na ng hapon, oras dito sa Pilipinas, no? Thank you pong muli ha. Salamat sa inyo, sa lahat po ng mga supporters natin, listeners, viewers, mga subscribers. Kita-kits po tayo mamayang gabi. Alas 8:30, no? Para sa Lunes na edition, evening edition nating programa. Ako yung lingkod, si Abyan Mujal. Abyan Mujal. Abyan Mujal. Keep safe everyone and God bless us all. Mayong hapon, Pilipinas. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. OFW TV Radio. John FM 90.7. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Jam is here! OFW TV Radio. Jam FM 90.7.